Sa gitna ng ilaw ng syudad at lente ng kamera, nagtagpo ang dalawang pusong tila magkahiwalay ang mundo. Si Randy, 21 anyos na photographer na may mata para sa mga detalye at emosyon. At si Alan, 22 anyos na modelo na maganda ang aura at puno ng kumpiyansa. Ano ang mangyayari kapag ang trabaho ay naging daan para sa damdamin? Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang unti-unting pagkilala nila sa isa't isa, ang tensyon at kilig sa bawat titig, at kung paano natutunan nilang magmahal beyond the frame. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Tahimik lang ang studio nang dumating si Randy. Dala ang camera at tripod niya. Maaga pa, kaya ang tanging naririnig ay ang tunog ng aircon at mahinang yapak sa sahig ng kahoy. Isa pa lang siyang bagitong photographer, pero magaling. Alam niyang kaya niyang makuha ang emosyon sa bawat kuha at hindi lang nagbabase sa itsura. Habang inaayos niya ang mga ilaw ay dumating ang bagong model na ipinakilala ng agency. Si Alan, matangkad, moreno, at may maamong mukha na tila hindi bagay sa matalim niyang titig. Simple lang ang suot, white shirt at faded jeans, pero lutang na lutang ang tindig niya. "Hi, ikaw siguro si Randy," bati ni Alan. May bahid ng hiya sa ngiti. "Oo, ako nga. Ikaw si Alan, di ba? The new model?" Sagot ni Randy, habang patuloy sa pag-ayos ng lente ng kamera. Tumango si Alan at bahagyang tumawa. "First shoot ko today. Medyo kinakabahan ako." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Randy sabay kindat. "Akong bahala. Just follow my lead." Nang magsimula ang shoot, hindi mapigilan ni Randy ang mapatitig sa bawat galaw ni Alan. Hindi ito yung typical na model na puro forma. May natural na lambing. Yung tipong hindi niya kailangan pilitin. Sa bawat pag-click ng camera, parang mas lalong nagiging malinaw ang chemistry nilang dalawa. "Okay, tingin ka rito. Good. Lean a little. Perfect." Minsan ay nagkakadikit ang kanilang mga kamay habang nag-aayos ng pose si Randy. Pareho silang natatahimik tuwing magtatama ang mga mata. May kakaibang init na dumadaloy, kahit simpleng trabaho lang naman ang ginagawa nila. Pagkatapos ng shoot habang pinapanood ni Alan ang mga kuha sa screen, napansin niyang maganda pala talaga ang tingin ni Randy. Hindi lang bilang photographer kundi bilang tao. "Ang galing mo, Randy. Parang nakikita mo ako sa parang hindi ko nakikita ang sarili ko." Ngumiti si Randy. Medyo namula. Siguro kasi iba yung nakikita ko sa likod ng lente. At nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang salita, pero punong-puno ng mga bagay na hindi nila kayang sabihin. Lumipas ang ilang araw nung unang shoot nila. Pero kahit tapos na, hindi maalis sa isip ni Randy ang mga mata ni Alan. Yung tingin nitong parang nababasa ang kaluluwa niya. Tuwing pinapanood niya ang mga kuhang litrato, hindi niya maiwasang mapangiti. Isang hapon habang nag-i-edit siya sa studio, biglang may kumatok. Nang buksan niya, si Alan pala. Bitbit ang isang maliit na paper bag. "Hey Randy, pasalubong ko sa'yo. Coffee at pandesal. Galing sa paborito kong bakery," sabi nito. Sabay abot ng ngiti na parang araw sa gitna ng malamig na kwarto. "Uy, salamat. Di ko inaasahan to ah," sagot ni Randy. Medyo naiilang pero halatang natutuwa. "Wala yun. Gusto ko lang magpasalamat sa photos. Ang dami kong nakuhang positive feedback sa agency." Habang kumakain sila sa isang sulok ng studio, napuno ng tawanan at kwentuhan ng paligid. Hindi tulad ng unang araw na may ilangan. Ngayon ay parang matagal na silang magkaibigan. "Alam mo, ikaw lang yata yung photographer na hindi ako kinabahan," sabi ni Alan habang humihigop ng kape.
Talaga? Biro ni Randy. Baka kasi sanay ka na ng maraming humahanga sa'yo. Hindi sagot ni Alan sabay ngiti. Pero iba ka. Parang kalmado, pero nakakatunaw. Natawa si Randy pero ramdam rin niya ang mabilis na tibok na puso niya. Naku, baka nilalanti mo na ako niyan. Alan leaned forward at kumislap ang kanyang mata. Paano kung oo? Natahimik si Randy. Sa pagitan ng mga biro at tawa ay may namuong tensyon. Hindi nakakatakot kundi nakakakilig. Yung tipong gusto mong iwasan pero mas gusto mong maramdaman. Alam mo, sabi ni Randy nang halos pabulong, hindi maganda sa lens yung sobrang lapit. Ngumiti si Alan. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Pero minsan dun mo lang makikita yung tunay na larawan. Sa sandaling yun parang huminto ang oras. Ang mga mata nila ay parang nag-uusap sa lihim na sila lang ang nakakaintindi. May project ulit tayo next week, sabi ni Randy habang inaayos ang camera bag niya. Outdoor shoot sa Batangas. Beach concept. Early ang call time. Nice! Tagal ko na rin gustong makaligo sa dagat, sagot ni Alan sa bikindat. Pero, ikaw din bang photographer? Of course, sagot ni Randy. Kaya kung may plano kang magpanggap na shy model, maghanda ka na. Shy? Ako? Tumawa si Alan. Baka ikaw ang mahiya kapag topless na ako sa harap mo. Nagkatinginan sila. Parehong ngumiti pero may kakaibang init sa hangin. Kinabukasan maaga silang bumiyahe. Habang nasa van, nakatulog si Alan. Nakasandal sa may bintana. May bahagyang ngiti sa labi na maaaninag. Si Randy nakatingin lang sa kanya. Napapansin kung gaano siya kalapit pero pilit na pinipigilan ng sariling damdamin. Pagdating sa beach ay sinikap ni Randy na maging professional. Pero nang magsimula ang shoot, sa shirtless na si Alan, mainit ang araw at kumikintab ang balat nito. Parang ang hirap na mag-concentrate. Okay, Alan, tingin dito. Ganyan. Relax lang. Utos ni Randy habang nag-a-adjust ng lens. Umiti si Alan. Tumingin diretso sa kanya. Oh, ganyan ba? Oh, gusto mo bang mas natural? Mas natural, sagot ni Randy. Pero halatang nahihirapan siyang wag mapatingin ng matagal. Habang nagsushoot biglang umihip ang malakas na hangin. Tinangay ang scarf na props. Hinabol ito ni Alan. Pero nadula sa buhangin at muntik ng madapa. Agad siyang sinalo ni Randy. Sandali silang nagkatitigan. Mukha sa mukha. Halos magkadikit ang labi. Ramdam ni Randy ang bilis ng tibok sa puso ni Alan. Salamat, bulong ni Alan. Buti nandyan ka. Of course, mahina ring sagot ni Randy. Pero may ngiting may halong kilig at kaba. Pagkatapos ng shoot habang nag-aayos ng gamit, ay naglakad sila sa tabing dagat. Tahimik pero puro tunog lang ng alon at ng hangin. Tahimik mo sabi ni Alan. Pagod lang, sagot ni Randy. Pero halata ang pag-iwas ng tingin. O baka naman iniiwasan mo ko? Napatingin si Randy. Hindi naman Good, sabi ni Alan sabay ngiti. Kasi ayokong iniiwasan mo ko. Gusto ko mas makilala ka pa. At sa simpleng linyang yun, tila may kung anong pader sa puso ni Randy ang gumuho. Pagkatapos ng buong araw na shoot ay nagdesisyon ng team na magstay overnight sa isang maliit na beachfront inn. Dahil puno na ang ibang kwarto, sina Randy at Alan ay napilitang magsama sa iisang silid. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Alan habang nag-aayos ng gamit. Kung hindi, pwede akong matulog sa labas. Wala akong problema, sagot ni Randy. Pilit na kalmado kahit halatang kinakabahan. Sanay naman na ako may kasama. Ngumiti si Alan. Good. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako nangihilik. Hindi yan ang inaalala ko, bulong ni Randy sa sarili sabay iwas ng tingin. Kinagabihan habang tahimik na nagkakape sa veranda ng kwarto, tanaw nila ang dagat. Kalmado ito,
at kumikislap-kislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang ganda, no? Sabi ni Alan. Parang lahat ng problema nawawala pag ganyan ang tanawin. Oo nga, sagot ni Randy. Pero minsan, kahit gaano kaganda, may mga bagay pa rin hindi kayang itago. Tumingin si Alan sa kanya. Seryoso na ito ngayon. Ikaw ba? May tinatago ka ba? Napatingin si Randy sa dagat. Huminga ng malalim. Baka. Sabihin mo na lang kung ayaw mong pag-usapan, sabi ni Alan. Marahang hinawakan ang braso ni Randy. Mainit ang pagkakahaplos. Totoong marahan, pero may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi naman sa ayaw, sagot ni Randy. Takot lang ako na baka iba ang isipin mo. Bakit? May dapat ba akong isipin? Ngumiti si Alan, pero ngayon iba na ang ngiti. Hindi na pang biro. Parang may halong pagnanasa at pag-aalala. Tahimik si Randy hanggang sa kusa niyang maramdaman ang kamay ni Alan sa kamay niya. Hindi na niya ito tinanggal. Randy, mahinang tawag ni Alan. Halos pabulong. Paglingon niya, ilang pulgada lang ang pagitan ng kanilang mga labi. At bago pa siya makaisip, naglapat na ang mga ito. Mainit, mabagal. Puno ng pag-aalinlangan pero sabay din ng pagnanais. Walang ibang naririnig kundi hampas ng alon at tibok ng kanilang puso. Paglayo nila, pareho silang nakangiti. Walang nagsalita pero malinaw sa tinginan nila na may nangyaring hindi na nila kayang bawiin. Kinagabihan habang magkatabi sa kama, nakatalikod si Randy. Gising pa ito. Ramdam niya ang presensya ni Alan sa tabi niya. Tapos, mahina, narinig niya. Randy, gusto ko lang sabihin, hindi ko alam kung ano to. Pero ayoko matapos to. Ngumiti si Randy at kahit hindi lumingon ay sumagot. Ako rin. At nang gabing yun bago sila tuluyang dalawin ng antok, pareho nilang alam na may bagong umusbong sa pagitan nila. Kinabukasan balik uli sa trabaho. Ibang campaign naman. City shoot na itong pagkakataon na ito. Para sa isang fashion brand. Pero kakaiba ang pakiramdam ni Randy at Alan. Parang may lihim silang pareho na silang dalawa lang ang nakakaalam. Habang nakaupo sa dressing area, si Alan ay abala sa phone. Habang si Randy ay inaayos ang ilaw at camera setup. Paminsan-minsan, nagkakahulinan ng tingin. Mabilisan lang pero sapat para maramdaman nilang ang koneksyon. Hey, Mr. Photographer, bulong ni Alan habang nakaupo sa tapat niya. You keep looking at me. Professional curiosity, sagot ni Randy. Nakangiti pero halatang nahihiya. Sure. Biro ni Alan sabay kindat. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Baka naman personal interest na. Natawa si Randy. Pero bago pa siya makasagot, biglang pumasok si Mariel, ang kanilang coordinator. Uy, kayo ha? Ang sweet niyong tignan. Sabay tawa ni Alan. Kami? Hindi ah. Si Randy lang ang marupok. Natawa ang lahat. Pero sa loob ni Randy, may halong kaba. Kasi alam niyang may kaunting katotohanan sa biro ni Alan. Lumipas ang ilang araw. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa team. Parang close masyado yung dalawa, no? Lagi silang magkasama kahit tapos ng shoot. May something kaya sa pagitan nila? At sa mundo ng modeling at production, mabilis na kumalat ang chismis. Isang gabi habang nagpapack up sila ay tinawag ni Mariel si Randy sa gilid. Friendly reminder lang ha.
ingat sa mga kilos mo. May mga nakakakita kasi na parang close na close kayo ni Alan. Napayuko si Randy. Wala naman pong masama ate, kaibigan ko lang siya. Ngumiti si Mariel, pero may halong lambing at pag-aalala. Alam kong totoo yan, pero hindi lahat maintindihan. Pag-uwi ni Randy, tahimik siya. Sa loob ng kondo niya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alan. Heard something about us today. You okay? Yeah. Sanay na ako sa chismis, sagot ni Randy. Well, I'm not. I don't like seeing you get judged because of me. It's not your fault, Alan. Still, I care. Sandali siyang napangiti, pero sa ilalim ng ngiting yun, may tanong na unti-unting bumubulong. Hanggang saan kaya ang kaya nilang itago? Malamig ang gabi, kakatapos lang ng photoshoot, at pareho silang napagod. Nag-offer si Alan na ihatid si Randy sa kondo nito. Pero dahil sa traffic at pagod, nagpasya silang dumaan muna sa isang rooftop cafe na malapit lang sa studio. Tahimik sa paligid. May ilang ilaw na mga fairlights at mahina ang tugtog. Ang ganda rito, sabi ni Alan habang nakatingala sa mga bituin. Parang hindi mo iisipin na nasa gitna tayo ng Maynila. Yeah, sagot ni Randy. Tahimik, pwede kang huminga. Tahimik silang pareho sandali. Hanggang sa biglang magsalita si Alan. Randy, alam ko naririnig mo rin yung mga bulong-bulungan tungkol sa atin. Tumango si Randy. Oo, pero ayos lang. Alam ko naman kung ano yung totoo. Pero alam mo ba, sabay tingin ni Alan sa kanya. Kahit sabihin nilang chismis yan, may parte akong sana totoo. Napatingin si Randy. Hindi makasagot agad. Ang mga mata ni Alan ay seryoso. Parang may gustong sabihin na matagal nang kinikimkim. Alan, mahina niyang sambit. Hindi sumagot si Alan. Tumayo siya. Lumapit kay Randy at marahang inilagay ang kamay sa mesa. Halos magkadikit ang mukha nila. Randy, bulong niya. I can't keep pretending. I like you. More than I should. Sandaling katahimikan. Ramdam ni Randy ang init ng hininga ni Alan. Ang mga mata nitong puno ng pagnanasa, pero may halong pag-aalala. Baka hindi tama to, sabi ni Randy na mahina ang boses. Siguro nga, sagot ni Alan. Pero bakit parang yun ang pakiramdam na pinakatama? At bago pa siya makapagdesisyon, marahang inilapit ni Alan ang labi niya. Hindi agresibo at marahan. Para bang nagtatanong kung pwede. At si Randy naman, sa halip na umatras ay pumikit lang. Nagtagpo ang kanilang mga labi, mainit at totoo, at puno ng damdamin na matagal nilang pinipigil. Walang nagsasalita, puro bulong at paghinga lang. Paglayo nila ay parehong natahimik, pero ngayon, wala nang tanong kung ano ang nararamdaman nila. Alan, bulong ni Randy. What happens now? Ngumiti si Alan. Hinaplos ang pisngi niya. We'll stop hiding, at least from ourselves. Tahimik ang gabi sa studio. Wala nang tao. Tanging liwanag mula sa mga ilaw ng kisame at may hinang tunog ng shutter ng camera ni Randy ang maririnig. Nakaharap si Alan sa camera, pero iba ang tingin niya ngayon. Hindi na siya ang confident na model na nakasanayan ni Randy. Ngayon, may lambing at init sa mga mata nito. Parang may gustong sabihin na hindi kayang ilarawan ng kahit anong pose. Last shot na lang, bulong ni Randy. Halos pabulong dahil sa bigat ng hangin sa pagitan nila. Tumango si Alan, pero hindi agad siya kumilos. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Randy. Bawat hakbang ay mabagal at sinasadya. Na magtama ang kanilang mga mata ay parang tumigil ang oras. Randy, mahinang pagkakasabi ni Alan. Bakit parang iba kapag
ako ang nasa harap mo. Hindi agad nakasagot si Randy. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, magulo. Siguro kasi ibang nakikita ko sa'yo. Hindi lang bilang isang modelo. Lalong lumapit si Alan at halos magdikit ang kanilang mga muka. Anong nakikita mo, ha? Tanong nito. May halong ngiti pero puno ng tensyon. Yung totoo, sagot ni Randy. Yung Alan na marupok. Totoo at marunong makaramdam. Ilang segundo lang sila nagkatitikan. Hangin lang at tibok ng puso ang saksi sa pagitan nila. Hanggang sa marahan, sabay silang napangiti. Parang pareho nilang nararamdaman ng parehong bagay. Hindi na kailangan magsabi pa. Isang simpleng paglapit, isang marahan ngunit tapat na yakap. Sapat na para maramdaman nilang matagal nilang pinipigilan ito. Sa gabing yun, hindi usapan ng litrato ang namamayani, kundi ang katahimikan ng dalawang pusong sabay na kumakapit. Pagkatapos ng ilang sandali, pumuntong hininga si Alan. Ang hirap pala pag gusto mong itago yung totoo, pero kita naman sa bawat tingin mo. Ngumiti si Randy. Eh di, wag na nating itago. Tahimik silang muling nagtagpo ng mga mata. Hindi na photographer at modelo, kundi dalawang taong nakasalubong sa gitna ng ilaw, lente at tadhana. Kinabukasan tila mas magaan ang hihip ng hangin sa studio. Walang project, walang camera, pero naroon pa rin si Alan. Nakaupo sa sahig habang nag-aayos ng mga props. Si Randy naman nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan siya na parang gusto niyang tandaan ang bawat galaw. Uy, tawag ni Alan. Kanina ka pa dyan? Baka gusto mong tumulong kaysa tumitig lang. Ngumiti si Randy sabay lapit. Hindi ko naman sinasadyang tumitig eh. Nakaka-inspire ka ng panoorin. Napailing si Alan pero halata ang ngiti sa labi. Grabe ka. Photographer ka na nga. Lahat ginagawang subject. Hindi lahat, sagot ni Randy. Ikaw lang. Tahimik saglit. Pareho silang napatingin sa isa't isa. At parang bumalik ang init ng gabing yun. Pero sa halip na ilayo ang loob, mas naging komportable silang magkasama. Ilang oras sila nagkwentuhan hanggang nag-aayos ng studio. Mula sa mga pangarap ni Alan, ang makalabas ng bansa, makapag-ipon at makatulong sa pamilya. Hanggang sa mga takot ni Randy, tulad ng hindi pa kilala sa kanya bilang isang artist dahil sa pinipili niyang mga proyekto. Ang weird no, sabi ni Alan habang uminom ng kape. Noong una, gusto lang kitang pakitaan ng best angles ko. Pero ngayon, gusto ko na lang na maging totoo sa'yo. Yan ang gusto kong marinig, sabi ni Randy. May ngiting totoo. Kasi kapag totoo ka, doon ako mas nakakakita ng ganda. Tumingin si Alan at seryoso. Eh ikaw Randy, kailan ka magiging totoo? Siguro ngayon, sagot ni Randy. Marahang inilagay ang kamay sa kamesa. Halos magdikit sa kamay ni Alan. Walang halik, walang yakap. Pero ang titig na yun ay puno ng unspoken promise. Ang uri ng koneksyon na hindi kailangan ng salita dahil ramdam na nila pareho. Paglabas nila ng studio, naglakad sila pa uwi, magkatabi. Walang direksyon, pero parehong masaya. Habang naglalakad napatingin si Alan sa langit at sabing, alam mo, minsan, yung mga taong hindi mo inaasahan, sila pa pala yung magpaparamdam sa'yo kung gaano kasarap mabuhay. Ngumiti si Randy. At minsan naman yung taong gusto mong kunan ng litrato, siya rin pala yung taong gusto mong tumagal sa frame ng buhay mo. Nagkatawanan sila, pero sa loob-loob, alam nila pareho na may espesyal lang namamagitan sa kanila. Kahit hindi pa nila lubos na inaamin. At sa gabing yun, bago sila naghiwalay, ay nagtagpo ulit ang kanilang mga tingin. Tahimik, mapanatag, at totoo. Ilang araw ang lumipas, pero hindi na bumalik sa dati ang lahat. Wala mang malinaw na usapan, ramdam nilang pareho na may nagbago sa pagitan nila. Isang hapon tinawagan ni Randy si Alan.
Libre ka ba mamaya? Tanong niya. Halos may kaba sa boses. Depende, sagot ni Alan sabay tawa. Bakit? May photoshoot na naman ba? Hindi, tugon ni Randy. Gusto lang kita makita, hindi bilang model, kundi bilang ikaw mismo. Tahimik saglit sa linya bago sumagot si Alan. Sige. Coffee tayo malapit sa studio. Sa cafe na paborito nilang tambayan, magkatapat silang dalawa. Amoy na amoy ang bagong giling na kape. Tunog ng mahinang ulan sa labas. Tahimik lang sila pareho sa umpisa. Parang parehong nag-iipon ng lakas ng loob. Alam mo, unang nagsalita si Alan. Noong una akala ko laro lang yung tensyon natin sa shoot. Pero habang tumatagal, hindi na ako sigurado. Tumingin si Randy. Seryoso ang mga mata. Hindi rin ako sigurado sa una. Pero ngayon kasama kita, ang dami kong gustong sabihin. Hindi sabihin mo, mahinang sagot ni Alan. Huminga ng malalim si Randy. Natatakot ako kasi baka wala yung professional na relasyon natin. Pero mas natatakot akong mawala ka. Tahimik si Alan. Marahan niyang inilapat ang kamay sa ibabaw ng mesa. Hinanap ang kamay ni Randy. Hindi mo na kailangang matakot, sabi niya. Kasi ako rin. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong may lungkot at saya. Sa sandaling yun, wala ng photographer o modelo. Walang lente, ilaw o script. Tanging dalawang puso na sabay umamin sa totoo. Dahan-dahan tumayo si Alan. Lumapit ito kay Randy at marahang inalapat ang noo sa noo nito. Walang halik pero sabat ng init ng sandaling iyon para punan ang lahat ng katahimikan. Hindi ko alam kung saan to pupunta, sabi ni Alan. Ngumiti si Randy. Hindi rin ako pero gusto kong makita kung saan tayo dadalhin ng kwentong ito. Sa labas, tumigil ang ulan. At sa loob ng cafe, dalawang lalaki ang sabay ng ngumiti. Hindi bilang photographer at modelo, kundi bilang dalawang taong natutong makita ang ganda ng isa't isa sa labas ng frame. Pagkatapos ng tagpong yun sa cafe ay tila naging mas magaan ang lahat. Hindi na kailangan magtago. Hindi na kailangan magpanggap na hindi sila naapektuhan sa bawat titik, sa bawat ngiti, at sa bawat sandaling magkasama sila. Si Randy ay muling nagkaroon ng inspirasyon sa kanyang mga kuha. Ngayon, bawat larawan ay mas malalim ng kahulugan. Hindi lang dahil sa subject, kundi dahil sa taong nasa likod ng lente. At si Alan naman, mas naging natural. Mas naging buhay sa harap ng kamera. Wala na ang pader ng pagiging modelo. Ang natira na lang ay ang totoong Alan. Marupok at ang umiibig. Isang gabi matapos ang matagumpay na exhibit ni Randy ay nagtagpo silang dalawa sa rooftop ng building. Sa ibaba, nagliliwanag ang lungsod. Sa itaas, tila sumasabay ang mga bituin sa bawat tibok na kanilang puso. Hindi ko alam kung paano mo nagawa to, sabi ni Alan, habang nakasandal sa railing ng hagdan. Ito? Tanong ni Randy. Yung iparamdam sa akin na kaya kong maging totoo kahit sa harap ng kamera. Na hindi ko kailangang magpanggap para magustuhan. Ngumiti si Randy at marahang lumapit. Hinawakan ng kamay ni Alan. Siguro kasi hindi ko lang gusto yung makakuha ko sa'yo. Kasi ikaw mismo ang gusto ko. Tahimik. Pero sa katahimikang yun, naramdaman ni Alan ang init ng bawat salitang binibitawan ni Randy. Totoo, simple at buo. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga labi sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Walang halong pag-aalinlangan. Walang kamera. Walang ilaw. Sila lang. Isang halik na puno ng pag-unawa, sabik, at pag-asang kahit sa mundo ng puno ng imahe, may puwang pa rin ang katotohanan. Ilang buwan ang lumipas at magkasama pa rin sila. Si Randy, abala sa kanyang mga proyekto. At si Alan naman, mas sumisikat na bilang isang modelo. Ngunit tuwing may shoot, tuwing may eksena ng camera flash,
Alam nilang hindi lang trabaho ang meron sa kanila. May totoong koneksyon. Isang pagmamahalang natutong mabuhay beyond the frame. Minsan, ang totoong ganda ay hindi lang nakikita sa lente ng kamera o sa mga litrato na ating kinukunan. Ito ay nasa mga sandaling totoo sa mga damdamin na hindi kailangang ayusin o paghandaan. Pagmamahal na hindi kailangan ng perfect lighting dahil sapat na ang katapatan at respeto para magliwanag. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.